Ang taon ay 1989 at si Flynn, ang CEO ng Encom, ay nagsasabi sa kanyang anak ng lahat tungkol sa kanyang mga pakikipagsapalaran sa isang ganap na digital na mundo na kilala bilang The Grid. Noong bata pa siya, nilikha ni Flynn ang Grid at gumugol siya ng ilang oras dito dahil inaakala niyang ito ay isang magandang mundo. Doon niya nakilala ang isang matapang na mandirigma na tinatawag na Tron, na nagpakita sa kanya ng mga kamanghamanghang bagay tulad ng mga labanan sa disk at mabilis na pagmamaneho. Gayunpaman, si Flynn ay may mga responsibilidad sa totoong mundo, kaya gumawa siya ng duplicate ng kanyang sarili na tinatawag na clue upang pamahalaan ang mga bagay sa Grid. Sa pagtutulungan, lumikha sina Flynn, Clue, at Tron ng isang sistema kung saan libre ang lahat ng impormasyon, kabilang ang system mismo. Sa kalaunan, nakahanap din sila ng isang himala sa Grid, ngunit tumanggi si Flynn na sabihin sa kanyang anak kung ano ito at nangakong tatapusin ang kwento sa ibang araw. Maya-maya, ibinalita ng mga news outlet ang misteryosong pagkawala ni Flynn. Sinabi ng mga miyembro ng board ng Encom na mula nang mawala ang kanyang asawa, nag-iba ang ugali ni Flynn, ngunit hindi sila eksaktong mapagkakatiwalaan dahil sabik silang mabawi ang kontrol sa kumpanya habang inaalagaan ng mga magulang ni Flynn ang kanyang anak. Nalulungkot ang bata dahil sa tingin niya ay pinabayaan na siya ng kanyang ama. Makalipas ang 20 taon, nagmamaneho sa daan ang anak ni Flynn na si Sam sa kalye at nakarating sa Encom Tower, kung saan gumamit siya ng device para i-hack ang lock ng pinto at pumasok sa loob. Pagkatapos ay umakyat siya sa itaas at nilinlang niya ang isang security camera bago tumakbo sa silid na may pangunahing computer. Sinimulan niya itong i-hack. Hindi niya alam na hindi sinasadyang na-trigger niya ang alarm at may paparating na bantay para sa kanya. Samantala, gaganapin ang isang pulong ng board kung saan inanunsyo ng bagong boss ang kanilang bagong pangunahing produkto, isang secure na operating system na tatama sa mga istante sa loob ng ilang oras. Ngunit hindi libre ang mga ito, natatakot si Alan dito dahil salungat ito sa lahat ng pinagbatayan ng kanyang dating kaibigan na si Flynn sa kumpanyang ito, ngunit hindi pinansin ang kanyang protesta. Sa sandaling iyon, nagsimulang mag-play sa screen ang isang video ng aso ni Sam na ginagawang hindi ma-access ng boss ang system. Nang sa wakas ay masuri ng kanilang technician ang problema, napagtanto niya na may nag-upload ng kanilang software ng libre sa internet. Tuwang-tuwa si Sam sa kanyang sarili ngunit natagpuan siya ng isang gwardya na nagsimulang humabol sa kanya hanggang sa makarating sila sa bubong. Nang makitang na-corner siya, tumalon si Sam habang inactivate niya ang kanyang parachute para lang maipit sa traffic light. Pagkatapos ng ilang pakikibaka, pinalaya niya ang kanyang katawan mula sa harness at dumapo sa ibabaw ng isang taxi na nagmaneho sa kanya hanggang sa mahulog si Sam. Naabutan siya ng mga pulis para arestuhin siya. Pagkalipas ng ilang oras, nagbayad si Sam ng piyansa at umuwi na isa lamang shipping container na ginawang apartment. Biglang nagpakita si Alan at binati si Sam para sa kanyang pinakabagong trick. Tila si Sam ay naglalaro ng kalokohan sa kumpanya bawat taon sa araw ng pagkawala ng kanyang ama. Pagkatapos ay ibinunyag ni Alan na mayroon pa rin siyang lumang pager na ginagamit nila dahil sinabihan siya ni Flynn na dalhin ito palagi at nakatanggap siya ng isang mensahe na nagmumula sa opisina ni Flynn sa itaas ng kanyang lumang arcade shop na isang numero na hindi ginagamit sa loob ng 20 taon. Nagpakita ng kawalang interes si Sam dahil galit pa rin siya sa kanyang ama. Ngunit pinagsabihan siya ni Alan dahil sa kanyang ugali. Noong gabi bago mawala si Flynn, sinabi niya kay Alan na nakagawa siya ng malaking pagtuklas. Iniisip ni Alan na hinding-hindi mawawala si Flynn ng ganoon at alam niyang may nangyari sa kanya, ngunit hindi siya pinaniwalaan ni Sam at pinalayas siya. Bago umalis, ibinigay ni Alan kay Sam ang mga susi ng arcade shop. Ang pagtingin sa mukha ng kanyang aso ay naging dahilan para makonsensya si Sam at pumunta siya sa arcade. Walang tao sa loob kaya nagpa siya siyang subukang maglaro ng Tron, ngunit nang ipasok niya ang barya ay nahulog ito kaagad, dahilan upang mapansin ni Sam ang ilang kakaibang marka sa sahig. Inilipat niya ang laro at nakatuklas ang isang lihim na pintuan na humahantong sa kanya pababa sa isang daanan at papunta sa isang control room na may computer. Agad na sinimulan ni Sam ang paggamit nito upang maghanap ng mga pahiwatig, hindi alam na ang kanyang mga aksyon ay nag-activate ng isang malaking laser sa likod niya. Ang laser na ito ay biglang naglalabas ng sinag na nagdi-digitize kay Sam at nagpapadala sa kanya sa Grid. Habang gumagalaw ang sahig sa ilalim niya, nabigla at nalula si Sam sa kamanghamanghang mundong nakikita niya, kaya madali para sa mga gwardya na kunin siya at idagdag siya sa isang linya ng iba pang mga bihag na programa.
Mukhang walang sino man dito ang makakapagsabi na siya ay isang tao at hindi isang programa. Isang kakaibang hugis na sasakyan ang dinala sa mga bilanggo upang makita ang isa pang manggagawa, na susuriin ang bawat isa sa kanila at magpapasya kung sila ay madederes, ibig sabihin ay papatayin, o sila ay ipapadala sa mga laro. Sa kabutihang palad ay napili si Sam para sa mga laro, ngunit kapag ang isa pang programa ay nakakuha ng parehong kapalaran, ang lalaki ay tumakbo at tinapos ang sarili sa pamamagitan ng paggamit ng isang malaking LSD. Pagkatapos, ipinadala si Sam sa armor room, kung saan tinanggal ng mga sirens ang kanyang mga damit at binigyan siya ng bagong baluti kasama ang isang identity disc. Isang siren na tinatawag na Gem ang nagsabi kay Sam na mabuhay bago siya dalhin sa gaming grid kung saan sila naglalaro ng Disc War. Isang malaking pulutong ang nagpasaya sa mga manlalaro habang ang boss ay nanonood mula sa kanyang kahon kasama ang kanyang assistant na si Jarvis. Sa sandaling magsimula ang unang laban, inatake si Sam ng disc ng kanyang kaaway na iniiwasan niya sa tamang oras. Sa katabi niyang silid, natatakot siyang makita kung ano ang mangyayari kung tumama ang disc sa kanya. Walang pagpipilian si Sam kundi gamitin ang kanyang disc upang lumaban at pagkatapos ng ilang mga bigong paghagis, nabasag ng kaaway ang sahig sa ilalim ni Sam. Nagawa niyang kumapit sa tamang oras at umakyat pabalik upang makita ang kalaban na paparating sa kanya, kaya naghintay siya at binasag ang sahig sa huling segundo na nagpabagsak sa kanyang kaaway at nanalo sa laban. Ang susunod na kalaban ni Sam ay medyo agresibo. Kaya dumausdos siya sa sahig upang mabilis siyang matamaan bago tumakas mula sa kanyang silid, na nakakuha ng atensyon ni Jarvis. Pagkatapos tumalon, napunta si Sam sa silid ng huling round at natuklasan na ang kanyang kalaban ay si Rinsler, na may 2 disc. Isang matinding labanan ang naganap kung saan ang gravity ay patuloy na nagbabago at sa lalong madaling panahon ay natalo ni Rinsler si Sam. Gayunpaman, nang makita ni Rinsler ang dugo sa armor ni Sam, napagtanto niyang tao siya at pinaharap siya sa viewing box sa itaas kung saan hinihiling ng boss na kilalanin si Sam. Sa sandaling sabihin ni Sam ang kanyang pangalan, dinala siya sa opisina, kung saan ipinahayag na ang boss ay si Flynn na mukhang bata pa. Hindi makapaniwala si Sam na nakikita niyang muli ang kanyang ama at hindi siya nakilala ni Flynn noong una, na sinisisi niya sa paglipas ng panahon. Sinuri ng lalaki ang disc ni Sam ngunit hindi siya humanga sa nilalaman ng kanyang mga alaala, at nang tanungin ni Sam kung maaari silang umuwi, tinanggihan niya ang kanyang kahilingan. Ngayon ang katotohanan ay lumabas. Hindi ito si Flynn, ito ay si Clue. Sumunod na ipinadala si Sam sa Light Cycle Arena, kung saan tinitipon ni Jarvis ang mga tao habang ang isang misteryosong figura ay nanonood mula sa itaas. Si Sam ay inilagay sa isang pangkat ng mga programa na kailangang labanan si Clue habang nakasakay sa mga light cycle na ganap na gawa sa enerhiya. Sa kasamaang palad, ang koponan ni Clue ay may maraming karanasan, kaya gaano man kabilis ang koponan ni Sam, isa-isang tinanggal ang mga programa sa iba't ibang mga diskarte. Nalaglag si Sam sa kanyang motor, ngunit bago niya makaharap si Clue ng mano-mano, ang figura ay nakialam gamit ang isang light runner at kinuha si Sam bago nilalabanan ang ilang mga kaaway. Pagkatapos ay gumawa sila ng butas sa dingding upang makatakas sa labas ng grid papunta sa Outlands kung saan hindi sila masusundan ng ibang mga sasakyan. Nang ligtas na sila, ipinakilala ng figura ang kanyang sarili bilang Quora at inilabas si Sam sa isang liblib na tahanan sa tuktok ng burol. Sa loob, sa wakas ay muling nakasama ni Sam ang totoong Flynn, na agad na nakilala si Sam. Pagkatapos magbahagi ng mainit na reunion ang mag-ama, ipinakita ni Quora kay Sam na tinuturuan siya ni Flynn tungkol sa totoong mundo sa pamamagitan ng mga bagay tulad ng mga board game at klasikong aklat. Nang maglaon sa hapunan, nagbahagi si Sam ng kaunti tungkol sa kanyang kasalukuyang buhay bago hiniling na malaman kung ano ang nangyari sa kanyang ama. Ibinunyag ni Flynn na nakikipagtulungan siya kay Tron at Clue upang lumikha ng perpektong sistema, at ang himalang natagpuan nila kalaunan ay ang pagsilang ng isang bagay na tinatawag na ISO. Ito ang mga algorithm na nag-evolve sa kanilang sarili nang hindi nangangailangan ng interbensyon ng user at may potensyal na lutasin ang iba't ibang natural na misteryo. Mayroon din silang biodigital genetics. Hindi pa nakakita ng ganoon si Flynn at humanga siya, ngunit nakita sila ni Clue bilang mga imperfection. Dahil ang kanyang nakaprogram na layunin ay lumikha ng perpektong sistema, nagsagawa ng kudeta si Clue, tinambangan sina Flynn at Tron, at kinuha ang sistema. Si Tron ay di umano'y naderes at si Flynn ay napilitang tumakas sa Outlands habang ang mga ISO ay nawasak sa isang kaganapan na kilala bilang The Purge.
Ang tanging paraan para makalabas sa grid ay isang portal, ngunit mayroon itong napakahigpit na window ng oras at nagsara ito kaagad pagkatapos makuha si Flynn ni Clue. At na-stuck siya sa loob ng grid, at dahil ang 8 oras sa grid ay katumbas lamang ng 30 segundo sa totoong mundo, nangangahulugan ito na ang pagkawala ni Flynn ng 20 taon ay katumbas ng halos 20,000 dito. Kung nandito si Sam, malamang na bumukas muli ang portal, kaya gusto ni Sam na magmadaling bumalik dito para makatakas kasama ang kanyang ama, ngunit tumanggi si Flynn. Dahil hindi kailanman nagpadala ng mensahe si Flynn kay Alan, sa palagay niya ay bitag ang lahat ng ito mula kay Chloe at maghihintay siya sa portal upang nakawin ang disk ng pagkakakilanlan ni Flynn upang magamit ito upang manipulahin ang portal mismo. Isang bigong Sam ang nagtago sa kanyang silid habang si Cora ay kumukuha ng isang lihim na bagay mula sa isa sa kanyang mga libro. Dinala niya ito kay Sam at ipinaliwanag niya na makakatulong ito sa kanya na mahanap si Zeus, isang programa na dating tumulong sa mga ISO sa panahon ng Purge at sinasabi sa mga chismis na mayroon siyang access sa anumang lugar sa grid. Nang lumabas si Sam, pinapangarap ni Flynn ang mga araw na kasama niya ang kanyang pamilya at nagising siya na wala na ang kanyang anak. Kaya sinabi niya kay Cora na susundan nila siya. Ginagamit na ngayon ni Sam ang light cycle ni Flynn para makapasok sa lungsod, kung saan ipinagpalit niya ang sasakyan para sa isang balabal upang mapanatili ang mababang profile. Nakita ng isang gwardya na kakaiba ang lumang light cycle at hinanap ito at nalaman na nanggaling ito sa bahay ni Flynn. Ipinadala ng gwardya ang impormasyong ito kay Chloe, na agad na lumipad doon at nakitang walang laman ang gusali. Habang tumitingin siya sa paligid, naalala ni Chloe ang araw na una siyang nilikha at kung paano nangako si Flynn na sabay nilang babaguhin ang mundo. Ang pag-iisip tungkol dito ay nagpagalit sa kanya at siya ay nagwala. Bumalik kay Sam, bigla siyang natagpuan ni Jem na dinala siya sa club ni Zeus kung saan nagaganap ang isang malaking party. Doon niya nakilala ang medyo baliw na si Zeus, ngunit pagkatapos ng ilang pakikipag-usap tungkol sa mga potensyal na plano, sinabi ni Zeus na nagbago na ang laro. Sa sandaling iyon, ang club ay pinapasok ng mga sundalo ni Chloe na inalertuhan ni Zeus para sa kapakanan ng negosyo. Lumabas si Sam para labanan sila at hindi nagtagal ay dumating si Cora para tulungan siya habang nanonood si Zeus mula sa isang platform at pinaputukan sila gamit ang kanyang tungkod. Sa kalaunan, natalo silang dalawa at natanggal ang kaliwang braso ni Cora. Biglang sumulpot din si Flynn at ginamit ang kanyang admin powers para i-delete ang karamihan sa mga kalaban bago dalhin sina Sam at Cora sa elevator para makatakas. Gumamit ang isang sundalo ng extension cord para makuha ang disk ni Flynn bago magsara ang mga pinto ng elevator at isabotahe ang mekanismo ng pagbaba sa proseso. Habang inalis ni Zeus ang sundalo at kinukuha ang disk para sa kanyang sarili, nahak ni Flynn ang elevator at nagawa itong ihinto bago ito bumagsak. Matapos pagalitan ni Flynn si Sam dahil sa kanyang kawalang ingat, sumakay ang tatlo sa isang solar sailor na dapat direktang magdadala sa kanila sa portal. Habang paalis sila, kinuha ni Flynn ang Cora's identity disk at muling inayos ang sirang material na nagpapahintulot sa kanyang braso na muling buuin. Ipinakita rin niya kay Sam na si Cora ang huling ISO na nabubuhay. Pagkatapos, dumating si Chloe sa club at inalok siya ni Zeus ng deal. Ibibigay niya sa kanya ang disk ni Flynn para sa kontrol ng lungsod. Nagkunwaring sumang-ayon si Chloe, ngunit nang makuha na niya ang disk, umalis siya kasama ang kanyang mga gwardya at pinasabog ang club at dinilit sina Zeus at Jem sa proseso. Makalipas ang ilang sandali, sinabi ni Sam sa kanyang ama ang higit pang mga bagay na nagbago sa totoong mundo, tulad ng pag-imbento ng wifi ngunit pati na rin ang pagkamatay ng kanyang mga lolo't lola. Inamin ni Flynn na nagigilty siya at bibitawan niya ang kanyang mga imbensyon upang makasama muli ang kanyang anak. Hindi nagtagal ay nagising si Cora at sinabi kay Sam na iniligtas siya ni Flynn sa panahon ng Purge. Nagbubuklod sila sa pamamagitan ng pag-uusap at nagtanong pa si Cora tungkol sa totoong mundo, kaya sinubukan ni Sam na ilarawan kung ano ang hitsura ng araw para sa kanya. Biglang na-intersect ang solar sailor ng isang malaking carrier ship, kaya tumakbo ang tatlo para magtago sa mga cargo units. Doon sila ay nabigla nang matuklasan na ang isang grupo ng mga programa ang nakakulong at dinadala upang i-reprogram sa isang hukbo para kay Chloe. Sa sandaling iyon ay nagpakita si Rinsler at nagsimulang mag-imbestiga sa sailor, ngunit mabilis siyang nakilala ni Flynn. Si Rinsler ay ang kanyang dating kaibigan na si Tron, na na-reprogram upang maging tauhan ni Chloe. Para makagawa ng distraction, ibinigay ni Cora kay Sam ang kanyang disk bago tumakbo para harapin si Rinsler,
na agad siyang hinuli at inilayo siya. Ginagamit ni Flynn at Sam ang kaguluhang ito para makatakas. Samantala, pumunta si Chloe sa kanyang tore upang iimbak ang disk. Sakto namang dumating sina Flynn at Sam sa tower para panuorin si Chloe na magbigay ng anunsyo sa kanyang hukbo. Plano niyang gamitin ang disk ni Flynn para payagan ang silang makapasok sa totoong mundo kung saan maaari nilang gawin ang perpektong misyon nila. Sa pagnanais na itigil ito, sina Flynn at Sam ay sumang-ayon sa isang plano at naghiwalay. Habang si Flynn ay pumunta sa light jet at muling nagprograma ng isang bantay upang makakuha ng akses sa isa sa mga sasakyan, pumasok si Sam sa tore ni Chloe. Nakipaglaban siya sa isang grupo ng mga gwardya at tinakot si Jarvis na nagpapahintulot sa kanya na makuha ang disk ni Flynn. Sa sandaling iyon ay nagpakita si Rinsler na hawak si Cora bilang isang hostage, ngunit nilabanan siya ni Sam at sa tulong ni Cora, natalo niya siya sa pamamagitan ng pagpapatumba sa kanya sa gilid ng tore. Pagkatapos ay isinama ni Sam si Cora at tumalon mula sa tore gamit ang isang parang pakpak na parachute upang dumausdos sa lupa at makipagkita kay Flynn upang makatakas sa jet. Bumalik si Chloe sa tore upang mahanap si Rinsler na umaakyat pabalik sa loob at agad na pinaalis si Jarvis dahil sa kanyang kabiguan. Pagkatapos ay tumalon siya at ang kanyang koponan habang gumagawa sila ng sarili nilang light jets. Habang lumilipad sila sa Sea of Simulation, ginamit ni Sam ang turret ng jet para paputukan si Chloe at ang kanyang mga tao habang umiiwas si Cora sa mga pag-atake na may mahusay na mga kasanayan sa pagpapalipad. Lumipad si Rinsler sa light jet at nakipag-eye contact kay Flynn, na nagpapahintulot kay Rinsler na mabawi ang kanyang mga alaala sa pagiging Tron. Sumigaw siya na nakikipaglaban siya para sa mga tao at binangga niya ang jet ni Chloe. Kaya nawala siya sa sasakyan at nagpalit ng kamay sa kamay na labanan. Sa kasamaang palad, si Chloe ay masyadong magaling at nabuo muli ang kanyang jet, lumipad palayo habang si Tron ay lumulubog sa dagat. Pagkaraan, ang tatlo sa wakas ay nakarating sa portal upang mahanap lamang ang landas na hinarangan ni Chloe, na humarap kay Flynn at iginiit na ang lahat ng sinusubukan niyang gawin ay ang iniutos sa kanya ni Flynn na gawin. Humingi ng paumanhin si Flynn kay Chloe at sinabing imposible ang pagiging perpekto dahil hindi nila ito malalaman, ngunit hindi yun malalaman ni Chloe dahil hindi yun alam ni Flynn noong nilikha niya siya. Ang paghahayag na ito ay nagudyok kay Chloe na salakayin si Flynn, na sumigaw kina Sam at Cora na magpatuloy sa portal. Ayaw ni Sam na mawala muli ang kanyang ama at inatake si Chloe, ngunit pinutol ni Cora ang laban at itinulak si Sam palayo habang kinukuha ni Chloe ang disk ni Flynn. Habang nahati ang landas, natuklasan ni Chloe na kay Cora ang nakuha niyang disk, ipinagpalit ni Flynn ang kanya sa kanya bago dumating. Galit na galit, tumalon si Chloe sa pagitan ng gate at ng portal, ngunit si Flynn ay nagsasagawa ng isang espesyal na pamamaraan na nagpapahintulot sa kanya na muling sumanib si Chloe sa kanya. Sa mga alaala ng pagkabata na bumabaha sa kanyang isipan, buong ipinagmamalaki ni Flynn na nanonood habang hawak ni Sam ang kanyang disk sa portal at nagpaalam bago matapos ang pagsasama nila ni Chloe. Nagtagumpay sina Sam at Cora na makatakas sa grid bago pa man magdulot ng matinding pagsabog ang pagsasanib na sumisira sa buong lugar. Nang makabalik na siya sa opisina ng kanyang ama, sinib ni Sam ang Tron system sa isang microchip na inilalagay niya sa kanyang leeg. Pagkatapos ay tinawagan niya si Alan at sinabi sa kanya na tama ang lahat ng sinabi niya. Sinabi rin niya na babawiin niya ang Encom at gusto niya si Alan bilang chairman. Pagkatapos, nakipagkita si Sam kay Cora at sinabing may ipapakita siya sa kanya bago siya dalhin upang makita ang pagsikat ng araw sa unang pagkakataon. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification, at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.